Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat na papuri ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan maging sa kanyang huling propeta Muhammad, peace be upon him, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat na tumatahak sa matuwid na landas, ang Islam, dito sa mundong ibabaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga kapatirang Muslim, at magandang gabi po para sa ating mga kababayang Kristiyano. Welcome po sa Jalya TV. Mga kapatid, tinatalakay natin sa programang ito ang importanteng mga katanungan patungkol sa Islam at sa Christianity na pananampalataya. Ito ang unang tanong. If all Muslims must reject the crucifixion of Christ based on the Quran, and all Christians must reject Muhammad as a prophet based on the Bible, question is, on exactly what basis do you believe Christianity and Islam are compatible religions? Mga kapatid, silan na tanong ang ibinigay sa atin ng nagtanong nito. Katotohanan, sa pang-ibabaw lamang, makikita natin na ang dalawang relihiyon na ito ay parang compatible. When we talk about compatibility in the parlance of medics or medical science, pag sinabing compatible, bibigyan natin ito ng ehemplo. Kung ang isang pasyente nangangailangan ng dugo, bago ito mabigyan ng kanyang kailangan na dugo, isa lang ito sa matching system ng mga doktor. Kung mag-match ang dugo ng pasyente at nagbigay o nag-donate ng dugo para dito, sasabihin ng doktor na okay, match ang kanilang dugo. Sa makatuwid, tatanggapin ng katawan ng pasyente ang dugo na idinunit sa kanya. Bakit tatanggapin niya? Because of tinatawag na cross-matching. Cross-matching in the blood transfusion. Now mga kapatid, kung hindi ito compatible at ipilit natin or ipipilit nilang ibigay sa nangangailangang pasyente, magkaroon ng malaking problema sa katawan ng may sakit. Babalik tayo sa tanong, on exactly what basis do you believe Christianity and Islam are compatible religions? In the surface, it appears very clearly they are compatible. Why? Why? Because Christianity claims to be monotheistic in belief. They claim to believe in one almighty creator. Islam also teaches that there is only one almighty creator whose name is Allah. But, friends, brothers and sisters, if you try to look into the deeper sense of the word, as
their Bible says so as the basis of their belief. The Bible is clear. In the Old Testament, in the book of Isaiah, chapter 44, verse 6, 43, verse 10 to 11, 45, verse 5, 46, verse 5, and verse 9. All of this is found in the Old Testament. At nagpapatunay na isa lamang ang Panginoon at walang gaya niya. Take note, all these verses which I have mentioned in this show, in this program, is taken from the Bible in the Old Testament. In the New Testament, Mark chapter 12, verse 29 to 32, Christ himself was confronted by the Jews, the scribes and Pharisees, the teachers of the law. And they asked him, what is the important commandment given by Allah to Israel? And Christ simply answered, 29, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po ang sinabi ni Kristo, ask yourself. Now, sabi niya, wala nang hihigit pa na kautusan kaysa mga ito. 32, ang sabi po ng eskriba, tama po guro ang sinabi ninyo. Iisa ang Panginoon, iisa ang Diyos, at wala ng iba liban sa Kanya. Hindi niya sinabi, tama po guro ang sinabi ninyo, iisa ang Panginoon o iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa iyo. Ito po nagpapatunay lamang na ang Old Testament and New Testament, which is the basis of the belief of Christianity, nagpapatunay na may iisang tagapaglikha lamang. Now, una, ang similarity sa kanilang view, they claim that they were monotheistic in nature. Pangalawa, beliefs in the prophets. Paniniwala sa mga propeta. Itong dalawa, naniniwala sa mga propeta. Sana compatible ito silang dalawa. Pero may problema dito mga kapatid. While Islam teaches the belief in all the prophets, lahat ng mga propeta, walang pagtanggi-tanggi. Ang Kristyanismo, hindi lamang nila pinaniniwalaan ang propeta, sinamba pa nila ang propeta. Bakit nasabi kong sinamba ang propeta? Sapagkat si Kristo, na ang tunay niyang pangalan ay Isa, anak ni Maria, ay isang propeta at pinatunayan ito ng Biblia. Lucas chapter 24 verse 19. Ano po ang tanong dito nila? No? Ano po sabi ni Kristo? Ano ang sabi niya? Ang sabi nila sa kanya tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Nagpapatunay na si Kristo ay isang propeta, makapangyarihan. Na makikita natin ang belief sa mga propeta ay parang pari-pariho lang. In the surface, they appear to be compatible, but in reality, no. Why? Walang Muslim na sumamba sa sinumang propeta. And Christ never eat pork in His life. Muslims never eat pork.
hindi kumakain. Pag tiningnan natin ito mga kapatid, sa panlabas at sa surface lamang, parang compatible ang dalawang relihiyon. Parang compatible sila. Pero pag sinuri natin ang ikalaliman ng kanilang pagtuturo o doktrina, hindi po sila compatible. Bakit? Ang mga Muslim nirespeto si Kristo, inuunor si Kristo, at kinikilala bilang propeta, makapangyarihan sa salita at sa gawa, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Nirespeto ang mga Kristiyano, ginawa siyang Diyos. So hindi pwede po, hindi katanggap-tanggap. So mga kapatid, ito po para sa inyong lahat. Timbangin ninyo kung sino ba ang nangangaral ng matuwid na pangangaral sa tinatawag nating relihiyon. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.